Malungkot na wife, target ng narcissist. So marami ditong mga wives na namumroblema dahil sa yung kanilang naging karelasyon ay narcissistic. So sila ay married, pero dahil sa nakakaaranas sila ng sobrang kawalan ng atensyon mula sa kanilang husband, dumating sa punto na naghanap sila ng ibang lalaki or ng atensyon sa ibang lalaki. It seems like they are looking for happiness, they are looking for validation, they are looking for someone else na gagawin yung dapat sana ay ginagawa ng kanilang husband. So para dun sa mga husband na busy sa trabaho, balansehin nyo po ang inyong pagtatrabaho. Kasi kapag napabayaan ninyo ang inyong misis, yan ay madadali ng mga narcissist. Kasi marami na dito ang ganitong sitwasyon. Sa sobrang busy ng mister sa negosyo, sobrang busy sa trabaho, na nakalimutan yata niya na may asawa siya, no? May misis. So lack of attention, ang outcome is cheating ni misis. The thing is, it's very unfortunate kasi si misis ay naghanap ng solusyon sa kanyang kalungkutan dahil sa nadidismaya siya sa kanyang husband. Pero ang nangyari, sa halip na ligaya ang kanyang makamtan, ay sobrang laking problema. So from her husband na binabaliwala siya, no, going to, no, sa lalaki na akala niya ay magbibigay ng kaligayahan sa kanya, yung pala ay worse. So yun yung nangyari doon. Okay? So para doon sa mga misis na ganito ang nangyayari, kailangan ay kayo ay humiwalay, mag zero communication kayo doon sa inyong kabit na narcissistic. You need to protect yourself and you need to protect your family. Kasi guguluhin kayo ng narcissist. Ngayon, ang point here is, malungkot na wife target ng narcissist. The real thing is, totoo ito. Totoo talaga. Kasi ang mga narcissist, opportunistic yan. No? Ang mga narcissist parang opportunistic infection. No? Pagka mababa ang immune system mo, babanatan ka. The problem here is hindi makawala si misis. No? Kasi ang plano talaga ng ganitong tao is basically ay magamit ang katawan ni misis. Pangalawa, makunan ng resources like money, material things, and something na gagamitin niya o yung ginagamit niya o yung pangangailangan niya. So, ganun katindi ito. So, basically, ang nangyayari dito, binablockmail si misis. Sinasabi sa misis ng kabit na narcissist na kapag kumalas ka sa akin, isusumbong kita sa asawa mo. Magkakausapin ko yung asawa mo. So, ang nangyayari dito, nag-i-stay yung misis doon sa narcissistic na kabit. Kaya nga, sinasabi sa akin ng mga misis na nako-coach ko dito na, sir, ito yata ang karma. Ito na yata ang karma na hinihintay ko na mangyari sa akin dahil sa aking pagtataksil sa aking asawa, sa aking mister. Well, masasabi natin na maaari o marahil ay totoo ito. Kasi may consequences kasi ang pagtataksil. So, ang takeaway ko dito ay awareness. Kung meron sa inyong umaaligid na lalaki
katrabaho nyo, nasa abroad man kayo o nandito sa Pilipinas. I know, nanonood dito yung mga na-coach ko na ganito yung problema. Eto, uulitin natin dito sa content na to. Kung kayo ay malungkot, kung kayo ay naghahanap ng atensyon sa ibang lalaki, at dumating sa point na may umiikot, umaaligid sa inyo, nililigawan, kinukulit kayo ng kinukulit, pinapakitaan kayo ng pinapakitaan ng mga bagay na hindi ipinakita o ipinaramdam sa inyo ng inyong asawa. Like nireregaluhan kayo ng roses, no? Kayo ay sinusundo, inihatid, dinadalhan kayo pagkain, lagi kayong kinakausap, tinatawagan, mag-ingat kayo. Kasi basically, mga narcissistic na mga kalalakihan yan. And pag nakuha na niyan, ang gusto nila, titigil na yan sa love bombing, at ang mangyayari niyan, abuse or repeated abuse at pananakot ang aabutin nyo dyan. Napaka-sakit sa ulo niyan. No? Mental torture talaga ang aabutin nyo dyan. Psychological abuse ang aabutin nyo dyan. So, ang mangyayari na lang dyan ay damage control na lang. Kasi the damage has been done. Tapos na eh. Nangyari na. So, wag na nating antayin mangyari pa to. No? And for those of you who are experiencing this, sa mga wives na ganito yung inyong na-experience, you can book one-on-one coaching with me, and I'll guide you, I'll coach you what to do, and also I'll give you psychological first aid if you are not in good shape. All right, see you in the next content. Bye for now.